7.7 na lindol nag-hit po sa, I think sa Indonesia, sa Asia na naman. Okay, yeah, second to the strongest po yan. Dahil ang strongest earthquake of 2026, ang holder po ay ang Pilipinas sa Mindanao noong June 8, 2026. Tapos sinundan po nung, ito nga po, 7.7 kanina. Tapos ang third naman po ay yung sa Venezuela na lindol. Yan po ang top 3 na most strongest earthquake and deadliest earthquake ng taong ito. Okay, so ano po naman ang inaasahan natin dito? Well, sabi ng Bible, various earthquakes. Maraming mga earthquakes ang magaganap, pero hindi pa yan ang wakas. Okay? Sapagkat, ang ulitin ko po, sa Biblia, meron pong strongest earthquake na sinasabi, naka-record po yan sa Book of Revelation. At kung titignan po natin mabuti, ito po ay hindi pa po nagaganap. Okay? So hindi pa po nagaganap ang lindol na ito. Magaganap pa lang po siya, pero hindi pa po nagaganap sa ngayon. At ito po ay nakapreserve po para po sa Great Tribulation. So ano itong mga nakikita nating lindol? Well, ito po ay mga tinatawag na babala na malapit na mag-second coming si Jesus. At syempre, babala na rin sa mga kapatid natin na mga Pilipino, mga kapwa nating tao na mag-iingat po lagi kasi hindi natin alam. Ang lindol po kasi, yan po ang something na nag-i-strike without the knowing kung kailan darating, dahil wala naman po yung tulad ng bagyo, merong pang-detect. Ito po kasi wala eh. So, I really don't understand why. Actually, natatanong ko rin po sarili ko, bakit nga po ba up to now, wala pa nga po ba itong tinatawag na detector? Or how can we detect if there is a coming earthquake? Wala po talaga eh. Many scientists tried all over the years, discovering, at making a lot of experimenting regarding that. Pero talagang wala po. Pero yung sa bagyo, alam natin, di ba? Napo-forecast. Pero ito, walang pang-forecast eh. How to detect a lindol. Kasi nakakatakot po ang lindol kung tutuusin. May pagtataguan po kayo pagdating ng bagyo. May pagtataguan po kayo kapag dumarating ang ibang sakuna, I think, no? Siguro baha, pwede ka rin magtago kung medyo may mataas kayong portion sa lugar ninyo. You can go there for a shelter for how many days bago humupa, then bababa ka na. Pero itong lindol, ito po ay something na talagang, actually, pinaka nakakatakot po siya. The most scariest lindol. Sabi ng iba, sunog. Well, sa bagay, both of that, I mean, fire. It involves fire. Satan, di po ba? Si Satanas ang involved sa mga bagay pong ganyan. So, ito, gusto ko lang pong sabihin, wala pa tayo sa tribulation. Baka naman kasi may mag-vlog na naman na, uy, ang dami ng lindol at sunod-sunod na, wala pa po tayo sa tribulation. The only thing na masasabi ko po is, everyday maging thankful tayo sa Panginoon. Everyday makakagising tayo ng may blessing sa buhay natin through thanking Him first. I suggest, alam ninyo, marami pong mga tao ngayon distracted na paggising cellphone agad ng hawak. How about, sige, pagpalagay natin, hawakan nyo rin po ang cellphone nyo, pero go to your Bible app first. Tapos manalangin po kayo. I mean, ask the Lord, ano ba yung gusto mong iparating sa akin? And you know what? The Lord is so faithful that He will lead you into the scripture na kung saan yun ay bagay sa'yo. Yun ang bagay sa nangyayari sa buhay mo. Instead of mag-entertain ka ng mga negative thoughts, ng mga nakakatakot na mga pangyayari like lindol, alam naman po natin na lindol is talaga po namang given na. Panahon pa ni Kristo yan, ni Jesus. May mga lindol na po. Kaya nga lang po, siguro mas malalakas po ngayon. Yung mga lindol po ngayon ay 7 point something. Medyo alarming po talaga kasi minsan lumilindol mga 5. Nung araw po, pag lumindol ng 6, may kalakasan na siya. Lalo pa naging 7 noon, talagang na yan, big one na yan. So sabi nila, sa Manila, dito, kapag ka nag 7.2 na lindol, kino-consider na po siyang big one, not in a sense na mas malakas siya doon sa mga lindol na nangyayari ngayon sa paligid. Hindi po yun ang dahilan.
dahil yung istruktura po kasi ng mga tatamaan niya, yun ang pinagbabasihan. Ito po ay dadaan doon sa fault line ng mula ah, Bulacan, tatawid ng Metro Manila. Alam naman natin papuntang Cavite at Laguna, no? So ibig sabihin buong Metro Manila po matatamaan po talaga. That's why ang ang banggit po nila dito is the big one, which is indeed really a big one. At marami pong masisira na mga istruktura. Mabuti kung yun lang pong mga yun. Marami pong mamamatay. Marami po, nakalimutan ko na po yung bilang, ayaw ko magsabi, pero iniistima nila napakarami, libu-libong tao ang mawawala ng buhay pag dumating yan. Kaya nga po, ako, panalangin ko po, Lord ha, yung big one, i-preserve mo na lang po yan sa tribulation. Sana wag na kaming abutan. Okay? Mabait naman ang Panginoon. Lumalapit ba kayo sa Kanya? Kinakausap niyo ba siya sa mga concerns ninyo? Umulan na naman. Kanina po pumunta kami dun sa pinuntahan namin. Ang ganda ng araw. May dinalo kaming kaibigan eh. Ang ganda ng araw kanina. Ilang tag-ulan na. Ewan ko. Ano nangyayari? So ayan. At lumindol po kasi when I open my Facebook, nakita ko YouTube yata, nakita ko din sa YouTube na lumindol na sa Indonesia 7.7. Ang top 2 na malalakas na lindol ngayong taon ay unang-una yung nangyari noong June 8, 2026 sa Mindanao. Pinakamalakas siya ng 7.8. Susunod yung ngayon, 7.7. It happened August 15, 2026. Napansin po ba ninyo? Sa Asia po, dito sa Southeast Asia, parehas yan, no? Na nangyari. Wow. Yung iba, sabi nung nakasabay ko kanina, ay parehong sa Asia, may ibig sabihin. Siguro nagkataon lang ako na lang para hindi na kayo matakot. Di ba? Wag naman ganon. Takutan na naman. Wala bang sawa sa takutan? No? Talaga to. Totoo naman po yung sabi niya sa dalawang mula sa Southeast Asia. Pero wag tayong matatakot. The Lord is in control. The Lord is in control. Tulad niyan, umulan na naman. Pagkaganda-ganda na po ng panahon kanina. Mainit ang panahon po kanina. Hindi na yan. Nag-uulan na naman po tayo. So, ganyan po ba pabago-bago pong panahon. At ang napansin ko lang po, simula pagpasok ng 2026, kada magbukas tayo ng social media natin, lagi may bumubulaga sa atin, di po ba? Itong taon na ito, lagi may bumubulaga na sa atin na, hey, sandali lang. Dati wala namang ganito. Oo, ngayon meron na. Di po ba? Parang wow, what is happening in the world today? Parang we are in a big wow right now because of the tremendous things happening in the world, especially yung sa mga aliens, UFOs. May malaki po kasing role yan sa darating na tribulation. Kaya ganun po siya. Kaya ito po talaga ay nakahanda na po para sa pagdating ng Antikristo, which is mangyayari po sa itinakdang panahon ng Diyos. Ayan, mas maganda po sabihin yon, itinakdang panahon ng Diyos, para tayo po mga Kristiyano ay hindi po tayo masyadong atat, no? Siguro ang kaatatan na lang natin yung ma-rapture na po tayo, no? Kaya sa kaatatan natin yung sasabihin mo sino ang Antikristo, mga ganyan. Hindi naman natin siya. Ay, may araw na naman po. Pero naku po, nakakatakot yan. Pag naatikan ka sa ulo niya, magkakasakit. Kaya dito ako sa may bubong. So ayan po gusto ko po sabihin, another earthquake strikes Indonesia 7.7 at pinakamalakas po nitong taon nung 7.8 nung June 8, 2026. So ibig sabihin, wow. Very na big wow. Third yung sa Venezuela, yun ang top 3 na malalakas na lindol na talagang pinag-usapan sa social media. At well, ang pag-usapan na lang natin yung nasa Bible. Magaganap po yan sa Great Tribulation. At hindi tayo dapat magulumihanan, hindi po tayo dapat matakot dahil ang Panginoong Hesus tapat sa kanyang mga pangako. At ang kanyang mga pangako, lahat po magkakatotoo, lahat po mangyayari. Dahil bago pa tayo isilang, nandiyan na po ang Word of God. Nakasandig na po tayo sa Word of God. Tayo mga pinili bago pa man tayo likhain, bago pa man tayo isilang. Pinili na po tayo para sa buhay na walang hanggan. And we should be thankful for that. Yan ang dapat nating ipagpasalamat. Okay? At hindi po maiiwasan habang nandito tayo sa mundo, lagi tayong may maririnig na mga, baka lumindol na naman, kung ano mga sakuna and all that, no, huwag tayong matatakot. Huwag tayong pangungunahan ng takot. Pag natakot ka kasi parang binibigyan ng authority ang diablo. Kapag alam mo nangyari, okay, fine. Jesus is in control. That's the correct attitude of a true Christian. Dahil alam natin, Jesus is in control. Since He is in control, He is in control of everything. Salamat po.
Thank you. God bless sa ating lahat mga ka-good vibes.